Hindi sumagot si Thea kay Yorick. Sa halip, naglunsad siya ng panibagong pag-atake. Habang iniindayog ang kanyang espada ay agad siyang sumugod sa harapan ni Yorick. Diretsyong binitukan ni Thea si Yorick. Nanatiling kalmado si Yorick. Sa huling segundo, may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ito ay parang isang regular na espadang bakal. Gayunpaman, tumagos ang malakas na enerhiya mula sa tila ordinaryong bakal na espada. Itinaas ni Yorick ang kanyang espada at napigilan ang suntok ni Thea. Kumalabog. Nagsagupaan ang dalawang espada, at nagbanggaan ang kanilang makapangyarihang sword energies. Sa pagkakataong iyon, tumindi ang kanilang layo. Naramdaman ni Thea ang napakalaking puwersa na bumagsak sa kanya. Hindi makayanan ang puwersa, siya ay napadpad palayo, at ang kanyang blood energy ay kumulo. Hindi niya napigilan ang kanyang blood energy at nagluwa ng isang subo ng dugo. Si Yorick naman ay nakalutang sa langit na hindi nasaktan. Sa sandaling nagpalitan ng galaw ang dalawa, nakita agad ng mga manunood ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Kahit makapangyarihan si Thea, kulang siya kumpara kay Yorick. Iyon lang ba ang mayroon ka? Hinawakan ni Yorick ang kanyang espada at sinabing, kung ganoon ka mahina, hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban na ito. Sabog si Thea sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, mukha siyang desperado. Alam na niya ang lakas ni Yorick noon pa man. Ngunit ngayon ay napagtanto niya kung gaano talaga siya katikot pagkatapos nilang magpalitan ng suntok. Bagaman isang yugto ang pagitan nila, ang kanilang pagkakaiba sa lakas ay makabuluhan. Si Thea ay lalabas ng todo, ngunit naramdaman niya na hindi ginagamit ni Yorick ang kanyang buong lakas. Sa halip, ginagamit lamang niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Mukhang hindi match si Thea kay Yorick. Kung magpapatuloy ang labanan ng ganito, matatalo siya. Ang mga taong magsasaka ay naging balisa. Isang tao lang ang nanatiling kalmado. At iyon ay si Brielle. Si Brielle ay naglalakbay kasama si Thea sa loob ng maraming taon. Alam na alam niya ang lakas ni Thea. Hindi pa rin pinakawala ni Thea ang 4-quadrant art at hindi niya na-activate ang dugo ng 4 holy beasts na magagamit niya para palakasin ang kanyang lakas sa isang iglap. Alam din ni Thea na hindi niya matatalo si Yorick nang hindi ginagamit ang 4-quadrant art. Sa sandaling iyon, ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, at ang 4 na magkakaibang kapangyarihan ay nakuha mula rito. Sa paglitaw ng kapangyarihan, isang ilusyon ng 4 na banal na hayop ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang ilusyon ay sanhi ng pag-activate ng kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo. Lumitaw ang mga phantom figure ng dragon, phoenix, spirit turtle, at kilin. Napabuntong hininga ang lahat ng nanunood na naruroon. Anong klaseng supernatural power yan? Ang kanyang enerhiya ay tumataas. Naglalabas siya ng napakalakas na enerhiya ngayon. Napalingon si Yorick sa langit sa malapit. Nang maramdaman niya ang lumalakas na enerhiya ni Thea, tumawa siya. Now, this is more like it. Ang boring sana kung bugbugin kita ng walang kahirap-hirap. Matapos ay activate ni Thea ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Ang kanyang enerhiya ay pumutok sa lakas. How about parrying another one of my attacks? Yorick. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang boses ni Thea, na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng manunood. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Thea ang malevolent sword, at isang sword light ang bumungad sa langit. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang imahe ng 4 na banal na hayop. Sa pagharap sa kapangyarihang si Yorick, walang pagpipilian si Thea kundi bumaling sa kanyang pinakamalakas na kasanayan sa martial art. Matapos ay activate ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at damaloy ang malakas na enerhiya ng sword.
Ito ay bumaril sa langit at muling nabuo ang isang ilusyon ng apat na banal na hayop. Nabuo sa langit ang mga illusory figure ng dragon, phoenix, Qilin, at spirit turtle. Nang mga sandaling iyon, masama ang tingin ni Yorick. Bagamat nasa likod niya si Thea, napakalakas ng kasalukuyang enerhiya ni Thea at nanag sa kanya. Ang espada ni Thea ay naging napakalakas din. Alam ni Yorick na matatalo siya kung hindi niya gagamitin ang isa sa kanyang trump card. Sa sandaling iyon, inalis niya ang kanyang mukhang ordinaryong espada. Isang matingkad na asul na espada ang lumitaw sa kanyang kamay at nagbigay ng asul na liwanag. Hinawakan ni Yorick ang asul na espada. At agad na nagbago ang kanyang aura. Ay iyan ba ang Athuran Sword? Ito ang banal na espada ng mga Athuran. Dati itong espada ni Grand Emperor Lemont. Ang Athuran Sword ay isa ring imperial weapon. Lalong lumakas ang aura ni Yorick pagkatapos tawagin ang imperial weapon. Ang Athuran Sword ay nagpalakas ng husto sa kanyang lakas. Maraming prodigy na naruroon ang nagulat nang makitang ipinatawag ni Yorick ang Athuran Sword. Walang umaasa na magiging malakas si Thea para pilitin si Yorick na gamitin ang kanyang imperial weapon. Ang imperial weapons ay mga sandata na ginamit ng Grand Emperors. Ang mga Grand Emperors ay nakatayo sa tuktok ng cultivation rank. Karaniwan, ang lakas ng isang imperial weapon ay tinutukoy ng lakas ng may hawak. Lumutang si Thea sa hangin. Itinaas niya ang malevolent sword at itinutok kay Yorick. Isang nakamamatay na swordlight ang bumaril mula sa espada at sinugod si Yorick na nagbabantang hahatiin siya sa dalawa. Bagamat isa itong normal na swordlight, naglalaman ito ng mapanirang kapangyarihan na sapat upang hatiin ang mismong langit at lupa. Habang ang kanyang swordlight ay pumutok, ang langit ay lumabo. Nang makita ang mapanirang swordlight na sumasara sa kanya, hindi umiwas si Yorick. Sa halip, itinaas niya ang kanyang Athuran Sword at iniwagayway ito sa hangin para pigilan ang pag-atake. Ang kanyang asul na espada ay nakipagsagupaan sa itim na swordlight. Boom! Nagkaroon ng pagsabog sa kalangitan. Nagdulot ng malakas na shockwave ang pagsabog. Ang shockwave ay sumugod papunta kay Thea. Napatumba siya at naging sanhi ng pagluwa niya ng dugo. Naapektuhan din si Yorick ng shockwave at napaatras. Iyan ay ilang kahanga-hangang puwersa. Natigilan si Yorick. Gumamit siya ng imperial weapon na dapat ay nagpahusay sa kanyang lakas sa pamamagitan ng ilang yugto. Upang idagdag pa, ang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake ay sumasalamin sa lakas sa tuktok ng bawat kani-kanilang yugto. Ang lakas ng kanyang pag-atake ay nasa lakas ng isang regular na cultivator sa ika-20 yugto. Sa kabila nito, napaatras pa rin siya ng puwersa, at ang kanyang blood energy ay umikot. Hindi niya ito napigilan, at bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, pilit na tiniis ni Yorick ang sakit at nilunok ang dugo. Damn it! Si Yorick ay sumirit sa loob. Mula noong tinahak niya ang landas ng paglilinang. Walang sino man ang nagpilit sa kanya na gamitin ang imperial weapon. Ngayon na sa wakas ay hawak na niya ito ng isang kalaban. Laban ito sa isang taong hindi niya kayang patayin. Napabalikwas lang si Thea at nagluwa lang ng dugo. Kabanata 2763. Mamatay. Desidido si Yorick na patayin si Thea. Nagpakita ng kahanga-hangang kapangyarihan si Thea. At hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang gayong makapangyarihang tao. Hinawakan ni Yorick ang imperial weapon at sinugod si Thea. Habang kumikislap ang kanyang anyo, napakalaking kapangyarihan ang pinakawalan mula sa kanyang espada. Sunod-sunod na nabuo ang sword energies mula sa kanyang espada. Hindi mabilang na sword energies ang bumaril at nag-crisscross sa hangin upang bumuo ng isang lambat ng mga blades. Diretso ang pag-atake niya kay Thea. Bago pa makabawi si Thea sa impact ng naunang shockwave,
Nagpadala na si Yorick ng pag-atake sa kanya. Kaya, napilitan siya sa mga maniobra ng pagtatanggol. Iniwagayway niya ang malevolent sword. Patuloy na tinatanggal ang sword energies na sumisingil sa kanya. Lalong tumindi ang labanan. At dahil sa intensity, ang mga manunood ay patuloy na umatras. Si Langston, ang omniscient deity, at ang iba pa ay nanood ng labanan na may malungkot na ekspresyon. Medyo mababa pa rin ang cultivation rank ni Thea. Nasa ika-9 na yugto lang siya ng sage rank. Gayunpaman, nagawa niyang ilabas ang napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang enerhiya ngayon ay katumbas ng 20th stage sage. Sabi ni Langston na nakakunot ang noo. Ang omniscient deity ay tumango at nagpaliwanag. Oo. Iyon ay dahil naabot na niya ang tugatog ng bawat yugto ng paglilinang bago humakbang sa susunod. Kaya, ang kanyang true essence ay mas malakas kaysa sa mga normal na cultivator. Sa kabilang banda, naabot namin ang sage rank sa pamamagitan ng pag-asa sa bunga ng body. Bukod dito, walang anumang mga selyo sa aming mga katawan habang kami ay nasa Galileo. Ito ay nagbigay daan sa aming umunlad ng mabilis. Ngunit bilang isang resulta, ang aming mga base ng paglilinang ay hindi matatag. Ang aming sage energy ay mas mahina kaysa kay Thea. Sa tingin mo matatalo ba ni Thea si Yorick? I think her chances of winning is still very slim. Thea's malevolent sword is just an ordinary sword in compared to Yorick's imperial weapon. Marami sa mga powerhouse ng tao ang nag-aalala kay Thea. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan sa malayong kalangitan. Si Yorick ay isang bihasang eskrimador. Bawat galaw niya ay naglalaman ng napakalaking puwersa, na pinipilit na iwasan ni Thea ang kanyang mga suntok. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagpupumilit si Thea na harangan ang mga pag-atake ni Yorick ngunit nagtagumpay siya sa laban. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Tinamaan siya ng sword energy ni Yorick. At nabuo ang isang madugong sugat sa kanyang katawan. Nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan matapos siyang magtamo ng sugat. Ito ang nagpalakas sa kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Umaasa sa kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Pinalihis niya ang mga suntok ni Yorick gamit ang kanyang imperial weapon. Maramihang sword energies ang kumikinang sa kalangitan, na patuloy na nag-crash sa isa't isa. Ang na-deflected na sword energies ay sumabog sa paligid at giniba ang mga bundok sa malapit. Hindi nagtagal, ang lugar ay naging mga durog na bato. Si Yorick ay isang makapangyarihang cultivator at higit pa rito, siya ay may hawak na imperial weapon. Ganun pa man, hindi niya nagawang ibagsak si Thea. Si Thea ay mahigpit na nakatiis sa sunod-sunod na pag-atake ni Yorick na umaasa sa dugo ng 4 holy beasts at sa 4 quadrant arc. Boom! Muling nagbanggaan ang kanilang sword energies. Tinamaan ng puwersa si Yorick at napatumba. Damn it! Bakit ang lakas niya? Nagulat si Yorick. Nagtagal sila, at kailangan niyang tanggalin si Thea sa lalong madaling panahon. Siyang palayasin ng matapos. Biglang kumislap ang asul na liwanag mula sa kanyang katawan. Pinalibutan ng liwanag ang kanyang katawan. At nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging asul. At ang kanyang mga ngipin ay nabuo sa mga pangil. Kasabay nito, agad na hamaba ang kanyang buhok. At natatakpan ng asul na baluti ang kanyang katawan. Ay ganyan ba ang combat form niya? Oo, ito ay. Nag-transform si Yorick sa kanyang anyo ng pakikipaglaban. I wasn't expecting to see Yorick use his combat form today. Narinig ko na kapag ang mga Athuran ay nagbago sa kanilang mga labanan, nagiging mas malakas sila. Sa mas maraming beses na maaari silang mag-transform dito, mas lumalakas sila. Napaka-impress ni Thea na pinilit ang kamay ni Yorick ng ganito. Ang mga dayuhang prodigy ay namangha.
Wala sa kanila ang nag-isip na mapipilit ni Thea si Yorick na gamitin ang kanyang combat form. Kabanata 2764. Matapos ipasok ni Yorick ang kanyang anyo ng pakikipaglaban, dumami ang kanyang lakas. Nakaramdam si Thea ng matinding pressure mula kay Yorick. "You're impressive, Thea. You even forced me to transform into my combat form. You are the first among those of my age who are worthy to battle me like this. You've made a name for yourself today." Mayabang na umalangaw ang boses ni Yorick. Pagkatapos, sinunggaban niya si Thea. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto, na nagpalakas din ng kapangyarihan ng kanyang espada. Sa pagharap sa matinding pagsalakay ni Yorick, hindi na naiwasan ni Thea ang lahat ng suntok niya. Ilang galaw lang, nagtamo si Thea ng ilan pang pinsala. Habang umuungol siya, ang Imperial Weapon ni Yorick ay pumipintig ng napakalakas na kapangyarihan. Hinawakan niya ang espada at sinugod si Thea. Pagkatapos, iniwagayway niya ang kanyang sandata. Itinaas ni Thea ang Malevolent Sword para pigilan ang pag-atake. Nagtama ang dalawang espada. Humalabog. Naputol ang espada ni Thea sa kalahati. Natama ng mapangwasak na puwersa. Bumungad sa kanyang buong katawan ang mga madugong sugat. Bumagsak si Thea mula sa langit at bumagsak sa mga guho sa ibaba. Napakalakas ni Yorick. Siya ay lubhang makapangyarihan pagkatapos na ipasok ang kanyang anyo ng labanan. Kahit na, iyon pa lang ang unang antas ng kanyang pakikipaglaban. Narinig ko na ang Athuran combat form ay may 9 na yugto. Ang kanilang lakas ay maaaring patuloy na tumaas sa bawat antas na sila tumalon. Dapat higit sa 1 yugto na ang pinagkadalubhasaan ni Yorick. Ibig sabihin natalo si Thea sa laban. Maraming tao ang natakot habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng katawan ni Thea mula sa langit. Naramdaman ng mga manunood na hindi sila naparito ng walang kabuluhan dahil nasaksihan nila ang porma ng pakikipaglaban ni Yorick. Lumutang si Yorick sa hangin at humawak sa Imperial Weapon. Mukha siyang makapangyarihang emperador habang nakatitig sa marupok na katawan ni Thea sa mga guho. "Talo ka, Thea, dahil nag-away kayo in behalf of James. Ayon sa terms na napagkasunduan namin ni James, kailangan mong magpasakop sa akin." Hindi siya sinakta ni Yorick ng isang nakamamatay na suntok dahil kinilala niya si Thea ay talagang isang bihirang kababalaghan ng tao. Handa siyang pabayaan itong mabuhay kung ibigay nito ang sarili sa kanya. Ang mga taong nanunood sa malayo ay naging balisa. Bakit hindi pa dumarating si James? He's already late by an entire day. Thea fought in his stead. Yet there's no sign of him. Sa tingin mo ba natatakot siyang kalabanan si Yorick? Ang mga tao mula sa Earth at ang 3,000 mundo ay nag-aalalang bumulong-bulong. Nagpumigla si Thea na bumangon mula sa mga guho. Kumuha siya ng healing elixir at ininom iyon. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa upang gamutin ang kanyang mga sugat. Inamin niya ang kanyang pagkatalo. "Ipaglalaban kita." Sa pagkakataong iyon, isang boses ang bumungad sa malayo. Paglingon sa tunog, nakita ni Yorick ang isa pang magandang babae na dahan-daang lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng puting damit at parang isang ethereal na diyosa. Si Brielle iyon. Hindi man siya tao. Asawa pa rin siya ni James. Tumingin si Yorick kay Brielle at malamig na nagtanong, "And you are?" Kumurap-kurap ang katawan ni Brielle at muling lumitaw sa ere, tumingin siya kay Yorick at sinabing, "Ako si Brielle. Asawa rin ako ni James." "Haha," tumawa si Yorick. Kabanata 2765. Masyadong duwag si James para magpakita ng sarili. Sa halip, ipinaglalaban niya ang kanyang mga asawa para sa kanya. "Dahil sabik kang mamatay, sino ako para pigilan ka?" Itinaas ni Yorick ang Imperial Weapon sa kanyang kamay at sasampalin si Brielle. "Ito ang laban ko.
Bakit mo sinasali ang sarili mo? Napatalo ng lahat sa gulat nang marinig ang boses. Lumingon sila sa tunog at nakita nila ang isang lalaking lumilipad mula sa malayo. Kasunod ang isang babae sa likuran niya. Si James naman. Nandito na siya sa wakas. Sino yung babaeng kasama niya? Hindi ba Maxine yun? How could it be her? She disappeared so many years ago, why is she suddenly appearing now? Marami sa mga taong naruroon ang nagulat sa dalawang tao na biglang dumating. Mabilis na pumunta si James kay Yorick. Ilang hakbang pa lang ay humarap na siya kay Brielle. Pinandilatan siya nito at sinabing, "Umalis ka na." Kinagat siya ni Brielle. "Sa tingin mo ba gusto kong lumaban? Ang tagal mo kasi pumunta dito kaya kailangan kong." Hindi siya pinansin ni James at bumaba mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at tumingin kay Thea na nakaupo sa lupa na naka-lotus position at nagpapagaling sa mga sugat nito. Nag-aalalang tanong niya, "Thea, are you alright? How are you doing?" Iminulat ni Thea ang kanyang mga mata. Nang makita si James, galit na umiling siya at sinabing, "It's nothing serious. I only sustained some minor injuries." Sa pagkakataong iyon ay tumabi din sa kanya si Maxine. Agad namang bilin ni James, "Maxine, dalhin mo si Thea sa isang ligtas na lugar at tulungan mo siyang gamutin ang mga sugat niya." Tumango si Maxine. Pagkatapos, dinala niya ang nasugatan na si Thea palayo sa larangan ng digmaan. Lumipad pabalik sa langit si James, napatingin siya kay Yorick na nag-transform sa kanyang combat form. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, "I'm sorry, I'm late because I have some other business to attend to." Mahinahong sagot ni Yorick, "You're still in time for the battle." Naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. "Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa asawa ko." Haha, tumawa si Yorick at sinabing, "Sige, kung may lakas ka para gawin yan." Huminga ng malalim si James para piliting kumalma. Pagkatapos, tinanong niya, "Ang ilang mga tao mula sa Earth ay hinamon ka kanina. Ngunit pinigil mo sila, bago tayo lumaban. Hayaan mo sila." Ngumiti si Yorick at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Kung matatalo mo ako, hahayaan ko silang lahat at bibigyan ka ng buong kontrol sa Mount Bane. Gayunpaman, kailangan nilang mamatay kung matalo ka." Pagkatapos magsalita, itinaas ni Yorick ang Imperial weapon sa kanyang kamay at sinabing, "Make your move." James looked at the transformed Yorick. He felt a crushing pressure coming from his opponent. Ang enerhiya na nagmumula kay Yorick ay ilang beses na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Alam ni James na hindi niya matatalo si Yorick sa estado niya ngayon. Hindi niya piniling itago ang kanyang lakas at agad na isinaaktibo ang Sacrilegious Ascension. Ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa upang mabasa ang kanyang gulugod at hinigop ang nakapalibot na enerhiya upang maibalik ito. Pagkatapos niyang isagawa ang Sacrilegious Ascension, tumalon ng husto ang kanyang lakas. Hindi nagmamadaling pumasok si Yorick. Sa halip, tahimik siyang nanood. After sensing the increase in James' energy, he said mockingly, "Yun lang ba, James? You're so much weaker than your wife." Si James ay nasa unang yugto lamang ng Sage rank. Ang Sacrilegious Ascension ay isang mahimalang pamamaraan na maaaring baguhin ang kanyang 33 vertebrae. Matapos mabago ang kanyang gulugod, ang kanyang lakas ay umabot sa ikalimang yugto ng Sage rank. Gayunpaman, medyo mahina pa rin siya kumpara kay Yorick. Pinahusay ng Sacrilegious Ascension ang kanyang cultivation rank ng 5 yugto. Alam ni James na hindi pa rin niya kayang talunin si Yorick sa pamamagitan lamang ng Sacrilegious Ascension. Sumunod, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Dragon Bone sa kanyang katawan. Gayunpaman, mapapabuti ang Dragon Bone ang kanyang lakas sa limitadong lawak.
Ang mga inscription sa buto ng dragon ay nagtala ng signature martial art na kasanayan ng dragon race. Matapos ilabas ang kapangyarihan ng Dragon Bone, tumaas ang lakas ni James ng isang yugto na naging dahilan upang siya ay isang 6th stage sage. Haha, ang hina mo pa naman. Ngumiti si Yorick ng mapanlit at sinabing, kung ito ang buong lakas mo, kitang-kita na ang kahihinatnan ng labanang ito. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Kabanata 2766. Naramdaman ni Yorick na kamakailan lamang ay nakapasok si James sa Sage rank. Bagamat gumamit si James ng dalawang secret arts na nagpapalakas ng kapangyarihan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa ika-6 na yugto ng Sage rank. Ang anumang pakikipaglaban ni Yorick ay nalampasan pa rin ni James sa mga tuntunin ng lakas. Kahit na, si Thea ay walang kapares sa kanya. Alam ni James na ito ay magiging isang matinding labanan. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa rin sapat upang manalo laban kay Yorick pagkatapos gamitin ang Sacrilegious Ascension at Dragon Bone. Hindi aktibo ni James ang 5 elemento ng Genesis. 5 magkakaibang sage energies ang nagsanib at nagbaliktad upang bumuo ng panibagong enerhiya. Ang enerhiya na ito ay lubhang nagpalaki ng lakas ni James. Ang enerhiya na nagmumula kay James ay patuloy na lumaki sa napakabilis na bilis. May mga pakulo si James. Sa totoo lang, siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Sage rank. Ngunit nagawa niyang iangat ang kanyang lakas ng malaki sa pamamagitan ng kanyang secret arts. Ang lakas na mayroon siya ngayon ay dapat nasa ika-10 yugto ng Sage rank. Dapat tungkol doon. Ibig sabihin, pare-pareho siya sa cultivation rank ni Yorick bago siya nag-transform sa combat mode niya. Nagulat ang mga tao sa kung paano patuloy na ginagamit ni James ang secret arts para pagbutihin ang kanyang lakas. At nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Kamakailan lamang ay naging sage si James at nasa unang yugto pa lamang. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ngayon ay nasa ika-10 yugto ng sage rank na nagpagulo sa maraming tao. Ang isang yugto ng pagkakaiba-iba sa ranggo ng paglilinaw ay humahantong sa napakalaking pagkakaiba sa lakas. Kahanga-hanga na kung ang isang tao ay gumamit ng secret arts upang madagdagan ang kanilang lakas ng isang yugto. Ngunit nagawa ni James na mapataas ito ng husto. Ginamit ni James ang Sacrilegious Ascension, ang kapangyarihan ng Dragon Bone, at ang 5 elemento ng Genesis. Matapos magsanib ang 5 magkakaibang enerhiya, nagsagawa siya ng elemental inversion. Ang 3 secret arts na ito ay nagpapataas ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang enerhiya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ramdam ni James ang napakalakas na kapangyarihang nakapaloob sa kanyang katawan. Ang enerhiya sa loob niya ay malakas. Hindi pa niya ginamit ang lahat ng 3 secret arts ng magkasama. Ngayon na ginamit niya ang mga ito ng sabay-sabay, medyo hindi niya napigilan ang kanyang napakalaking lakas at ganap na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Bakas sa mukha ni Yorick ang pagkagulat habang lumulutang siya sa malapit. I really underestimated you, James. I wasn't expecting you to first increase your strength so dramatically. Pero, mas malakas ka lang ng konti kay Thea. She was already incapable to fight back against me. So how will you? Pamasahe. Nagulat si Yorick sa lakas ni James. Pero confident pa rin siya sa sarili niyang kakayahan. Naniniwala siya na sigurado ang tagumpay. Iniunat ni James ang kanyang katawan. At ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang pagkatao. Ang puwersa ay damaloy sa kalawakan na naging dahilan upang magmukhang distorted ang paligid. Ang bagamat ang Mount Bane ay isang hindi kapani-paniwalang matatag na lugar. Ang lakas ni James ay napakalaki at nagawang niyanig ang paligid.
Ang kanyang enerhiya ay kumalat sa lupain at naging sanhi ng maraming bundok na gumuho. Ang mga manunood na nanunood ng labanan mula sa malayo ay napilitang umatras muli. Natatakot na masaktan ng puwersa. Matapos masanay si James sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Yorick na may nakakalokong ngiti. Yorick, right. For the longest time. Iisa lang ang taong nagpagamit sa akin ng buong lakas sa laban. And that is Lucifer. Today, I'm also going to go all out against you. Narinig ni Lucifer ang mga salita ni James mula sa malayo. He touched his nose and murmured, "It seems James has been working hard all this time. He has improved much from the last time we fight. I wonder kung kaya niyang talunin si Yorick." Napanood ni Lucifer ang labanan nina Yorick at Thea. Kaya naman, nasaksihan niya ang lawak ng lakas ni Yorick. Kabanata 2767. Maraming paraan ang ginamit ni James para madagdagan ang kanyang kapangyarihan ngunit may pagkakataon pa rin siyang matalo kay Yorick. Sa sandaling iyon, tahimik na lumitaw ang isang figure sa di kalayuan. Nakasuot siya ng puting damit at may dalang mahabang espada. Si Wolgones ang gumugol ng ilang oras. Kay James sa Galileo. Nagpalingalinga siya sa di kalayuan at unti-unting lumapit hanggang makarating siya sa likod ng kasalukuyang mga manunood. Tumingin siya kina James at Yorick. Bumulong siya. Si James ay medyo mahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan. Siya ay nasa unang yugto ng Sage rank ngunit maaari niyang itaas ang kanyang lakas hanggang sa ika-10 yugto. Bukod dito, ang kanyang lakas ay isa na umabot na sa rurok. Nang bawat yugto bago lumampas, si Wolgones ay dating tinatawag na Hilarious Yahir sa nakaraan at anak ng Panginoon ng sinaunang hukuman sa langit. Ipinanganak siya sa Maharlika ngunit nabuklod bago matapos ang edad ng sinaunang hukuman sa langit. Dahil dito, nagising siya sa kasalukuyang panahon. Isa siyang powerhouse na malapit nang makapasok sa divine rank. Nasa combat form pa rin si Yorick habang naglalabas siya ng napakalakas na enerhiya. Sa sandaling iyon, mukha pa rin siyang tao. Ang pinagkaiba lang ay asul ang mukha niya. At may mga ngiping pangil. Ang kanyang katawan ay nakasuot ng asul na baluti. At hawak niya ang isang mahaba, asul na espada. Intuited ni James na ang lakas ni Yorick ay nasa paligid ng 13th stage. Ang aktwal na ranggo ng cultivation ni Yorick ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank. Nangangahulugan iyon na ang nag-iisang pagbabagong ito ay nadagdagan ang kanyang lakas ng 3 yugto. Bukod pa rito, may hawak din siyang Imperial Weapon. Sa pagsasama-sama nito, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay nasa paligid ng ika-15 yugto. May iba ka pa bang gimmick o secret arts? Sige na gamitin mo lahat. Kung hindi mo gagawin, hindi mo ako magagawang makipaglaban sa kasalukuyan. Malinaw na umalangaw ang matapang na boses ni Yorick. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Mukhang kailangan kong gumawa ng mas mahigpit. Mga hakbang para talunin ka." Nagpatawag si James ng mahabang lilang espada mula sa celestial abode gamit ang kanyang kamalayan. Lumiwanag ang lilang liwanag at naging mahabang lilang espada. Hinawakan ni James ang mahabang purple sword at medyo nanginginig ito bago nagpakawala ng purple light. Imperial weapon ba iyon? Ito ay may napakalakas na enerhiya. Nararamdaman ko ang nakakatakot na sword intent mula rito. Ang sandata na iyon ay dapat ding Imperial weapon. Hindi ko ini-expect na si James din ang may hawak ng Imperial weapon. Maraming prodigies ang nagulat nang makita nila ang sandata ni James.
Ang Imperial Weapons ay mga eksklusibong sandata para sa mga Grand Emperors at nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Walang makakaisip na ang sandata ni James ay hindi Imperial Weapon sa katunayan. Ngunit isang Ancestral God Weapon. Ang Ancestral God Weapons ay ginamit ng Ancestral Gods. At ito ay mas malakas kaysa Imperial Weapons. Gayunpaman, ang Ancestral God Weapons ay parang mga pabula sa mga prodigy na naruroon. Para sa kanila, ang Imperial Weapons ang pinakamabisang sandata na umiiral sa kasalukuyang panahon. Kaya, hindi nila naisip ang Threapmyrtle Divine Sword ay isang Ancestral God Weapon dahil halos hindi ito maarak. Pagkatapos ng maikling sorpresa, ngumiti si Yorick at sinabing, "Kahanga-hanga, I really did underestimate you. May iba ka pa ba? Kahit na may Imperial Weapon ka, mas mababa pa rin ang lakas mo kaysa sa akin." Nagkibit balikat si James. Ginamit niya ang lahat ng secret arts na nakapagpapataas ng kanyang lakas. At siya ay nasa kanyang pinakamakapangyarihang estado. Sabi ni James, "Make your move." Kabanata 2768. Nasa pinakamalakas na estado si James pagkatapos gamitin ang Sacrilegious Ascension, Dragon Bone, at Elemental Inversion para palakasin ang kanyang lakas. Hindi pa siya lumaban sa ganitong estado noon. Dahil dito, hindi niya na-control ang kanyang kasalukuyang lakas. Nakaharap kay Yorick sa kanyang anyo ng pakikipaglaban. Walang pag-aalinlangan si James. Mahinahong sabi niya, "Make your move, Yorick." Sa wakas ay nagsimula na ang pinakaabangang labanan. Ilang galaw ni Yorick ang kayang tiisin ni James. Dahil siya ay naglakas loob na sumama sa labanan. Tiyak na mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas. Hindi mo ba natatandaan na ginamit niya ang Infinity Steles laban sa Imperial Weapon ni Lucifer? Noon, wala pa siyang Imperial Weapon. Magiging kawili-wili ang laban na ito. Ang lahi ng tao ay kapansin-pansin. Kahit na may mga seal, maraming mga kababalaghan ang lumalabas. Hindi kataka-taka na ang sangkatauhan ang namuno sa universo sa hindi mabilang na mga taon sa nakaraan. Maraming mga kababalaghan sa paligid ng larangan ng digmaan ang tinalakay ang bawat isa sa pagitan nina James at Yorick. Sa larangan ng digmaan, naglunsad ng malakas na pag-atake si Yorick. Lumitaw ang mga asul na ilaw mula sa kanyang espada at patuloy na nabuo ang asul na sword energies. Ang kapangyarihan ng sword energies ay nagdulot ng pagbabago-bago sa nakapalibot na espasyo na nagreresulta sa mga distortion at ripples. Bago pa man may padala ang sword energies para salakayin siya, naramdaman ni James ang malakas na sword intent at malakas na puwersa mula sa kanila. Alam ni James na matatalo siya kaagad kapag natama na ito ng sword energies. In terms of strength, medyo mababa pa rin siya kay Yorick. Ang tanging pag-asa niya na manalo sa labanang ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng naipon niyang pagnakawan. Kailangan niyang iwasang mataman sa anumang paraan. Ang lakas niya ngayon ay hindi niya kayang tiisin ang mga atake ni Yorick. Ang sword energies ni Yorick ay bumaril. Itinaas ni James ang Threapmyrtle Divine Sword at ang purple na sword energy ay nagkatawang tao sa kanyang harapan. Dumagundong. Ang asul na sword energy ni Yorick ay bumangga sa purple na sword energy ni James. At gumawa ng isang marahas na pagsabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, napaatras si James. Namanhid ang kanyang mga braso. At ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. Hindi napigilan ang umaalon na blood energy. Dumura siya ng isang subo ng dugo. Anong malakas na puwersa? Nagulat si James. Kahit na ginamit niya ang Threapmyrtle Divine Sword para labanan ang pag-atake ni Yorick. Naapektuhan pa rin siya ng puwersa at naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo. Pinagmamasdan ng iba't ibang nilalang at tao ang labanan sa di kalayuan.
Nang makitang lumuha si James ng dugo, nag-alala ang mga tao. Naging malungkot ang lahat ng ekspresyon nila. Samantala, itinuring ng iba't ibang dayuhang kahanga-hanga ang tunggalian bilang isang uri ng libangan. Hindi kaya ni James si Yorick. Nagsuka siya ng dugo sa kabila ng isang pag-atake lamang. Siyempre, no match siya kay Toric. Ang lakas niya ngayon ay kapantay lang ni Yorick bago siya nag-transform. Ngayong nag-transform na si Yorick, ang lakas niya ay higit pa kay James. Bagamat may Imperial weapon si James, maaaring ganoon din kay Yorick. Obvious naman ang kinalabasan, mas malakas si Thea kaysa sa kanya. Matapos magpalitan ng suntok ang dalawa, marami nang nagpahayag ng resulta ng labanan. Ito lang ba ang mayroon ka? Ngumisi si Yorick at sinabing, "Ha, akala ko magiging makapangyarihan ka. Ngunit hindi mo natutugunan ang mga inaasahan ko ngayon." Pagkatapos magsalita, sumugod si Yorick. Sinira niya si James ng napakabilis. Bago niya marating si James, may airwave na ang hamampas kay James. Hindi nang ahas si James na labanan ang nakakatakot na alon ng hangin. Kung hindi, siya ay masusugatan kung siya ay hampasin. Sinubukan niyang umiwas, ngunit mas mabilis si Yorick kaysa sa kanya. Lumapit kaagad si Yorick kay James. Bago pa makapag-react si James, itinutok ni Yorick ang kanyang mahabang espada sa vital points ni James. Huli na para makatakas si James sa puntong iyon. Itinaas ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. Nagtama ang dalawang talam sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Yorick ang lahat ng kanyang lakas sa suntok. Naramdaman ni James ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa sandata ng kanyang kalaban na kumakalat sa Crep Myrtle Divine Sword at pagkatapos ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Nagsimulang mamuo ang mga sugat sa kanyang katawan. At siya ay nasuntok paatros. Kabanata 2769. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang demonic energy at mabilis na ginamo ang kanyang mga sugat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, kabilang ang lunar at terrasage energy na bihira niyang gamitin. Sa kabila ng lahat ng iyon, mas mababa pa rin siya kay Yorick. Napilitan si James sa isang sulok. Habang umaatras, gumuho ang mga bundok sa ibaba niya sa lakas ng mga pag-atakeng dumarating sa kanya. Dumagundong. Ang lupa ay yumanig, at parang ang katapusan ng mundo ay dumating na. Ang mga nilalang na nanunood ng labanan mula sa malayo ay umatras muli. Halos umalis sa paligid ng Mount Bane. Ang resulta ng labanan ay kumalat malapit sa Bane City. Sa kabutihang palad, ang Bane City ay isang hindi pangkaraniwang pag-aerial na may malakas na hadlang. Sa sandaling maabot ng puwersa ang Bane City, ang lahat ay magpapakalat nito, at maiwasan ang anumang uri ng pinsala. James roared defiantly, "Halika!" Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Yogacara Sword energy sa kanyang katawan ay dumaloy sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Yogacara Sword energy ay naglagay ng Crep Myrtle Divine Sword, na nagpapataas ng lakas nito ng maraming beses. Ang mapanirang enerhiya ay sumugod mula sa Crep Myrtle Divine Sword at itinulak si Yorick palayo. Anong nangyari? Nagulat si Yorick. Mas mataas siya kaysa kay James sa lakas. Gayunpaman, muling tumaas ang kapangyarihan ni James at sa pagkakataong ito ay nanagito sa kanya. Nagtama ang dalawang malalakas na sandata. Napaatras ang katawan ni Yorick. Kasabay nito, ang pagkabigla ng impact ay dumaan sa Athuran Sword at sa katawan ni Yorick. Isang mabigat na sword energy ang pumasok sa kanyang katawan at nasugatan siya. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. At nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Anong nangyari? Paano naging mas malakas si James kay Yorick? Na-overpower si Yorick kay James. That's strange.
parang hindi nadagdagan ang energy ni James, saan galing ang kapangyarihan niya. Ang mga dayuhang manunood ay nanunood ng hindi makapaniwala. 1/3. Walang nakakaalam na ang Yogacara sa katawan ni James ay isang sword energy mula sa parehong pinagmulan ng Crep Myrtle Divine Sword. Pinasigla ng Yogacara Sword Energy ang Crep Myrtle Divine Sword at na-activate ang isang bahagi ng lakas ng Crep Myrtle Divine Sword. Kaya, ang lakas ni James ay hindi na makayanan. Napaatras tuloy si Yorick habang naglalabas ng dugo. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at inilayo ito sa Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos, mabilis niyang nilaslas muli ang talam ng Crep Myrtle Divine Sword. Kumalabog. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang matunog na tunog. Si James ay isang swordmaster at inaasahan na niya ang pag-atake ni Yorick. Isang malakas na tugtog ang umalangaw-ngaw nang maglapat ang kanilang mga espada. At ang nakakatakot na sword energies ay lumipad sa bawat direksyon. Bumaba ang braso ni James dahil sa pagod. At muntik na niyang makita ang Crep Myrtle Divine Sword. Gayunpaman, napigilan niya ang puwersa. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong mag-counter-attack. Ang kanyang Crep Myrtle Divine Sword ay dumulas sa talam ng Athuran Sword. Dumiretso sa braso ni Yorick. Mabilis na binawi ni Yorick ang kanyang kamay at ikinabit ang kanyang espada para muling salakayin si James. Pinipigilan ni James ang pag-atake. Mabangis na nag-away ang dalawa sa teritoryo ng Mount Bane. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng dalawang kamangha-manghang mga estrima at isang kaibahan sa pagitan ng dalawang pinakagusto sa sandata. Matindi ang bawat suntok na pinagsaluhan nila. Ibinuhos ni James ang kanyang sword energy sa Crep Myrtle Divine Sword. Sa kasalukuyan, mas malakas siya kaysa kay Yorick. At nagpalitan ng ilang galaw ang dalawa. Wow! Nakakakilig. Hindi ko ini-expect na ganito pala kalalim ang swordsmanship ni James. Same. Pinilit niya si Yorick na gamitin ang Athuran sword techniques at ang Athuran power niya. Kabanata 2770. Boom! Muling nagsalpukan ang dalawang espada. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang yumunig sa hangin. Na pinasabog pareho sina James at Yorick. Urkel. Nang maalis si James, tumalsik siya ng isa pang subo ng dugo. Bumagsak siya mula sa langit ngunit nasalo niya ang sarili niya bago siya umabot sa lupa. Panay ang paglipag ni James sa isang napakalaking bato sa lupa. Ang malaking bato ay agad na nabasag ng madikit ang kanyang mga paa rito. At hindi mabilang na mga tipak ng bato ang sumambulat sa kalangitan. Inabot ni James ang kamay niya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Makapangyarihan siya. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Bagamat siya ay kasalukuyang mas malakas na si Yorick. Nagtamo siya ng maraming pinsala matapos lamang makipagpalitan ng kanilang mga galaw sa kabila ng kanyang pisikal na katawan na nasa ikapitong yugto ng Sage rank. Matagal na siyang natalo kung hindi niya hinahasa ang kanyang pisikal na lakas. Matapos ang kanilang paghaharap, lubos na nababatid ni James ang nakakatakot na lakas ni Yorick. Tumayo si James sa lupa at naghahabol ng hininga. Swoosh! Ang tunog ng isang sword energy na tumutusok sa hangin ay nagmula sa langit sa itaas. Naramdaman ni James ang panganib at mabilis na umiwas. Pagkatapos niyang makatakas, isang asul na sword energy ang bumangga sa lugar kung saan siya nakatayo noon. Pinatag ng sword energy ang lugar, at nabuo ang isang napakalaking hukay sa lupa. Sakto namang tumalon si James sa malayo. Tumingin siya sa tapat niya. Ang asul na mukha ni Yorick at mahahabang pangil kasama ang kanyang gusot na buhok ay mukhang nakakatakot sa kanya. Pagkatapos ng dati nilang palitan ng mga galaw, mukhang bagbog na si Yorick. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si James. Bagamat mas mababa ang cultivation rank ni James, kaya niyang ilabas ang ganoong lakas ng pagsabog.
Sa kabila ng paggamit ng kanyang combat form, wala pa rin siyang lakas laban kay James. Malapit ka ng matalo, James. Ngumisi si Yorick at sinabing, sa aking henerasyon, si Thea ang unang nagpilit sa akin sa aking combat form. Gayunpaman, ikaw ang unang pumipilit sa akin na gamitin ang aking pangalawang anyo ng pakikipaglaban. Nang marinig niya ito, nanlamig ang dugo ni James na inaasahan niya ang pinakamasama. Nakita niya ang bughaw na liwanag na sumilay mula sa katawan ni Yorick. Ang asul na baluti sa kanyang katawan ay unti-unting nagbago sa isang mapusyaw na asul na kulay, na may puting liwanag na sumisikat sa mga puwang. Lalong lumakas ang energy ni Yorick. Kasabay nito, ang isang pare ng mga pakpak ay tumubo mula sa kanyang likuran. Ang mga pakpak ay nakikitang translucent, at ang mga ugat ay makikita sa pamamagitan ng mga ito. Ay iyon na ba ang ikalawang yugto ng Athuran combat form? Nararamdaman ko ang malakas na enerhiya mula sa kanya. Napaka-overwhelming talaga ng energy niya. Matapos mag-transform si Yorick sa ikalawang yugto ng Athuran combat form, marami sa mga kahanga-hangang tao sa universo ang nagulat. Ang kanyang enerhiya ay kahanga-hanga, at lahat sila ay nakakaramdam ng awa para kay James. Arg! Pagkatapos mag-transform ni Yorick, nagpakawala siya ng malakas na dagandong. Isang malakas na sound wave ang yumanig sa paligid at nagiging sanhi ng pagkawatak-watek at pagguho ng mga bundok sa lugar. Ang nakapalibot na lupain ay agad na naging mga guho. Ang sound wave lang mula sa kanya ay maaaring magwasak. Pagkatapos umungol, sinabi ni Yorick, James, pinilit mo akong pumasok sa ikalawang yugto ng Athuran combat form ko. Kaya kung gumamit ng kidlat sa yugtong ito, nagtataka ako kung paano ka tatayo laban sa akin sa pormang ito. Pagkatapos magsalita, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak. Ang mga ugat sa kanyang pakpak ay naglabas ng asul na kidlat na kumalat sa kalangitan. Pagkatapos, bumagsak sila mula sa langit na parang ulan. Ang bawat pagtama ng kidlat ay naglalaman ng hindi masabi na kapangyarihan at may epekto agad na patayin si James. Alam na alam ni James ang panganib at alam niyang kailangan niyang iwasang mataman. Ang kanyang katawan ay hindi nakayanan ang alinman sa mga pag-atake. Nahaharap sa mapangwasak na pag-atake ng kidlat. Tumakbo si James sa paligid para maiwasan sila. Umindayog ang katawan ni James sa pagitan ng mga tama ng kidlat. Mabilis at malapit ang mga pag-atake ni Yorick ngunit hindi niya nagawang tamaan si James. Si James ay nakakuha ng pambihirang mga kasanayan sa pagganap pagkatapos ng pagsasanay sa Tribulation World sa loob ng 30,000 taon. Sa gayon, maiiwasan niya ang matinding pagsalakay. Ito ay isang nakakakondisyon na reflex na nabuo sa kanyang katawan. Ano sa mundo? Anong klaseng supernatural power ito? Iyan ay ilang hindi pangkaraniwang kasanayan. Lumipat si James sa mga puwang sa pagitan ng kidlat. At ang mga nanunood ay nagulat. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kalangitan na parang isang after-image. Maraming after-image ang lumitaw sa kalangitan. Kabanata 2771. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa mga puwang sa pagitan ng mga kidlat ng kidlat sa kalangitan. Ang lahat ng mga anino na ito ay may hawak na mahabang espada. Sa paghusga sa pamamagitan ng mga anyo ng mga anino, maaari silang makilala bilang mga Katanji tanging pamamaraan ng espada. Iyan ba ang mga diskarte sa espada? Tingnan mo, ang bawat isa ay may iba't ibang anyo, na tumutugma sa iba't ibang uri ng mga diskarte sa espada. Nagulat ang marami sa mga manunood. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Yorick ng panganib. Nakatitig siya sa mga anino sa langit. Ang mga anino ay unti-unting nagsanib. At isang mahabang lilang espada ang bumungad sa kanya. Tulala si Yorick.
Pinagmamasdan ng mga anino. Gayunpaman, likas pa rin niyang itinaas ang Athuran sword upang labanan ang pag-atake. Boom! Napatalon si Yorick. Sa sandaling iyon, ang mga anino sa kalangitan ay nagsanib upang bumuo ng isang pisikal na katawan. Sa sandaling lumitaw si James. Isang nakasisilaw na sword energy ang lumabas mula sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang purple na sword energy ay bumaril kay Yorick, na tinatangay pa rin ng puwersa. Hindi nakapag-react si Yorick sa oras at nataman siya ng sword energy. Tumagos ang sword energy sa kanyang katawan. At bumagsak siya mula sa langit. Bang! Bumagsak siya sa lupa at hindi na nakabangon pa. Nabalot ng patay na katahimikan ang paligid. 10,000 ang nanunood sa malayo. At ang kanilang mga panga ay bamukan ng husto. Napatulala din ang mga taong magsasaka. Ang tagal bago mag-react ang mga manunood sa eksena. Anong klaseng sword technique yan? Nakakatakot na swordsmanship iyan. Si Yorick, na nagbagong anyo sa ikalawang yugto ng Athuran combat form, ay pinalipad, at ang enerhiya ng sword ni James ay tumusok sa kanyang katawan. Nakakatakot iyan. Iyan ay ilang walang kapantay na swordsmanship. Marami na tayong nasaksihan ngayon. Hindi nakakagulat ang mga matatanda ng aking angkan ay patuloy na nagsasabi na si James ay hindi isang taong dapat gugulin. Ginamit ni James ang una at ikalawang yugto ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Ang kanyang husay sa espada ay ikinagulat ng mga manunood. Lumutang si James sa langit at humawak sa Crep Myrtle Divine Sword. Tumingin siya sa mga guho sa ibaba niya at same time na bumulong. Namatay ba siya? Alam niyang nakakatakot ang una at ikalawang yugto ng Ancestral Sword Master. Gayunpaman, si Yorick ay isang pambihirang magsasaka. Hindi sigurado si James kung sapat ba ang kanyang pag-atake para patayin si Yorick. Kung nakaligtas si Yorick sa pag-atake, mahihirapan siya kung magpapatuloy ang labanan. Patay na ba si Yorick? Lahat ng nilalang ay nag-aalala sa buhay ni Yorick. Bahagyang gumalaw ang mga guho sa mga guho. At isang kamay ang nagunat. Itinulak ng kamay ang rubble. At isang lalaking puno ng dugo ang lumabas sa guho. Napaupo siya ng mahina sa isang bato. Nagkalat ang kanyang buhok. At umaapaw ng dugo ang isang sugat sa kanyang dibdib. Ha. Humagalpak ng tawa si Yorick. Nakakakilabot at nakakatakot ang tawa niya. Sa sandaling iyon, isang malamig na napatay na layunin ang dumaan sa lugar. Habang kumalat ang pag-alit na aura, ilang bato ang hindi nakayanan ng magnetic field at lumutang sa hangin. Hindi siya patay. Nakakatakot ang combat skills ni Yorick. Paano siya nakaligtas sa pag-atakeng iyon? Kabanata 2772. Galit na galit si Yorick. Siya ay isang kababalaghan at ipinanganak na may gintong kutsara. Bukod pa rito, siya ay inapo ng isang Grand Emperor at ipinanganak na may sage energy. Hindi pa siya nasaktan sa buong buhay niya. Gayunpaman, nagawa ni James na saktan siya. Bumaba ang tingin niya sa dagwang sugat sa kanyang dibdib. Si Yorick ay kumukulo sa galit. At isang malakas na hangarin na pumatay ang bumalot sa hangin. Unti-unti siyang tumayo at sumabog sa ere. Itinaas ni Yorick ang kanyang kamay. At isang pagsabog ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad. Lumutang ang puwersa patungo sa kanyang dibdib at pinagaling ang dagwang sugat sa kanyang dibdib sa bilis na nakikita ng mata. Kasabay nito ang pagtaas ng enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan. Ang mapusyaw na asul na baluti sa kanyang katawan ay muling nag-transform sa isang puting kulay. Mas maraming ugat ang tumubo sa mga naaninag na pakpak sa kanyang likod. Isang sungay din ang tumubo sa kanyang ulo, na nagmumula sa malaking kapangyarihan. Nag-transform na naman ba siya? Mukhang mas malakas ang kanyang enerhiya. Tiyak na nag-transform siya sa susunod na yugto. Suck.
Ginagamit na niya ngayon ang ikatlong yugto ng Athuran combat form. Nakakakilabot. Hindi ko inaasahan na magiging malakas si James para pilitin si Yorick na gumawa ng pangatlong pagbabago. Pinagmamasdan ng mga kahanga-hanga ang eksena sa malayo. At lahat sila ay namangha. Ang enerhiya ni Yorick ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. At ang kanyang lakas ay tumaas pagkatapos ng ikatlong pagbabago. Bilang resulta, ang Athuran sword ay naging mas malakas at kumikinang ng maliwanag. Patay ka na talaga, James. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang boses ni Yorick. Huff! Huminga ng malalim si James. Ginamit niya ang Yogacara Sword Energy para pasiglahin ang Crep Myrtle Divine Sword para palabasan ang kapangyarihan nito at madaig at sugpuin si Yorick. Gayunpaman, pagkatapos ng ikatlong pagbabago, tumaas ang lakas ni Yorick. At nabawi niya ang kapangyarihan. Nagamit na ni James ang lahat ng kanyang trump card na maaaring magpapataas ng kanyang lakas. Hindi pa rin siya mapatay ni T pagkatapos gamitin ang Yogacara Sword Energy. Bahagya lang siyang nasugatan. Pinagalitan ko lang siya na gumawa ng pangatlong pagbabago. Kumunat ang noo ni James. Tumango si Yorick. Kunin mo ito. Pagkatapos sumigaw. Pinutol ni Yorick ang kanyang espada. At isang malakas na sword energy ang lumabas. Mabilis na sinugod ni James si Yorick gamit ang kanyang espada. Walang nakakakita ng malinaw sa mga galaw ni James. Nakita lamang nila siyang tumakas gamit ang kanyang espada. At pagkatapos ay nagkalat ang kanyang mga anino sa buong kalangitan. Nakipagsagupaan ang espada ni James sa sword energies ni Yorick. Na nabasag ang bawat isa sa kanila. Agad niyang sinugod si Yorick gamit ang kanyang espada na parang pana. Sa pagkakataong iyon ay nakatutok ang mga mata ni Yorick kay James. Diretso ang pagsingil sa kanya ni James. At ang mga anino ni James ay humaharang sa lahat ng kanyang mga ruta sa pagtakas. Wala nang matatakbuhan si Yorick. Pagkulong. Habang papalapit si James sa kanya. Lumitaw ang mga mahiwagang itim na salita. Ang mga salita ay kumalat sa hangin at bumuo ng isang malakas na puwersa. Ano ito? Isang masamang premonition ang lumitaw sa puso ni Yorick. Gusto niyang umiwas. Ngunit huli na ang lahat. Sa oras na siya ay tumugon sa panganib. Ang nakakatakot na puwersa ay nakarating sa kanya. Binalot siya ng puwersa at ikinulong sa ere. Pagkatapos, ipinasok ni James ang kanyang espada sa kanya. Hindi alam ni Yorick kung paano kokontrahin ang atake ni James. Ang tila simpleng galaw ni James ay naglalaman ng libo-libong sword techniques. Maaari lamang niyang itaas ang kanyang espada upang subukang pigilan ang pag-atake. Kumalabog. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng mga espada. Ang nakakatakot na puwersa ay tumama kay Yorick at tinamaan ang espada ni Yorick. Ang malakas na puwersa ay tumagos sa kanyang braso, na naging sanhi ng pagkalat ng mga pinsala patungo sa kanyang katawan. Maya-maya, nasugatan ng husto ang braso niya. Kabanata 2773. Nakaramdam siya ng panganib sa kanyang puso. Umungol si Yorick. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang mga pakpak. At isang malakas na enerhiya ang lumitaw. Pilit siyang kumawala sa pagkakulong ni James. Pagkatapos niyang makalaya, ang kanyang Athuran sword ay muling bumangon sa langit. Hinawakan niya ang Athuran sword at inindayog kay James. Itinaas ni James ang kanyang espada upang pigilan ang pag-atake. Kumalabog. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang tunog ng nagsasalpukan sa mga espada. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa Crep Myrtle Divine Sword. Namanhid ang kanyang mga braso. At ang kanyang blood energy ay nayanig. Dahil sa lakas, bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Bago siya bumagsak sa lupa, isang malakas na sword energy ang sumugod sa kanya. Dahil sa gulat,
Mabilis na naiwasan ni James ang pag-atake. Pagkatapos ng matagumpay na pag-iwas sa sword energy, lumitaw kaagad si Yorick at itinutok ang kanyang espada sa likod ni James. Si Yorick ay napakalakas at mabilis pagkatapos ng kanyang ikatlong pagbabago. Nahigitan niya si James sa bawat aspeto. Nang hindi makareact sa oras, sinaksak si James sa likod. Ang mahabang espada ay tumusok sa kanyang katawan. At isang malakas na sword energy ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Matapos saksakin ni Yorick si James, lumabas ang malakas na kidlat mula sa mga pakpak ni Yorick at tinamaan si James. Bumagsak ang katawan ni James mula sa langit at bumagsak sa mga guho. Umalis na. Hindi na binigyan ni Yorick ng pagkakataon si James na huminga. Matapos bumagsak si James sa lupa, mabilis niyang itinaas ang Athuran sword at nagpakawala ng 10,000 meter long sword energy. Tumalon siya mula sa langit at nilalas ang lupa kung saan napadpad si James. Dumagundong. Isang napakalalim na hukay ang nabuo sa lupa. Nabalot ang alikabok. At lumipad ang grabas sa kalangitan. Maraming nilalang at tao ang nakamasid sa matinding labanan mula sa malayo. Masyadong mabilis ang pag-ikot ng tubig. Sa sandaling magtamo ng pinsala si Yorick, agad niyang inilunsad ang napakaraming pag-atake kay James. Ang lakas ni Yorick ay nadagdagan sa napakalakas na antas pagkatapos ng kanyang ikatlong pagbabago. At hindi niya iniwan si James ng pagkakataong lumaban. Lumutang si Yorick sa hangin at humihingal. Tinitigan niya ang mga guho sa ibaba niya. Dapat patay na siya ngayon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya makakaligtas sa gayong mga agresibong pag-atake mula sa akin. Nanatiling seryoso ang mukha ni Yorick. Hindi siya sigurado kung patay na ba talaga si James. Si James ay isang freak at hindi sumunod sa mga normal na patakaran. Patay na ba si James? Masyadong mabilis na umikot ang labanan. Nakita ko dati ang mga katulad na itim na salita. Hindi ba iyon ang curse magic mula sa Demon Realm? Turned ay dapat na ang curse magic. Si Yorick ay pinigil ng puwersa sa kalangitan. Mabuti na lang at malakas si Yorick para makawala rito. Kung hindi, maaaring iba ang natapos ng labanan. Kung hindi na master ni Yorick ang Athuran combust form hanggang sa 3rd stage. Natalo siya kay James. Ang labanan ay nagkaroon ng malaking pagliko. At si James ay natalo. Pero, patay na ba talaga siya? Ang lahat ng mga manunood ay binigyang pansin ang larangan ng digmaan at ang mga guho kung saan bumagsak si James. Gayunpaman, hindi na muling bumangon si James kahit makalipas ang ilang minuto. Napalitan ng ngiti ang mataimtim na ekspresyon ni Yorick. Nanalo. Patay na si James. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yorick. Swoosh! Biglang, isang itim na liwanag ang sumulpot mula sa mga guho at bumaril sa kalangitan. Ano yun? Lahat ng manunood ay nakatingin sa itim na liwanag na lumitaw sa kalangitan. Kabanata 2774. Akala ng lahat ay patay na si James. Gayunpaman, biglang sumikat ang itim na liwanag mula sa mga guho sa kalangitan. Nakatitig sa liwanag ang mga nanunood. Isang tao ang lumutang sa hangin. Magulo ang kanyang buhok, at puno siya ng mga sugat. Si James ay mukhang hindi kapani-pani walang kaawa-awa habang nakatayo siya sa itim na lotus na may 9 na talulot. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa itim na lotus. Nang makita ang itim na lotus, lumakad ng ilang hakbang si Lucifer. At mukhang nagulat siya. Agad niyang napansin ang natal demonic lotus ng kanyang ama. Ano yan? Ang lotus ay may napakasamang enerhiya. Napakasamang enerhiya iyon. Maraming prodigy ang nagulat sa demonic lotus. Ang itim na enerhiya ay nagmula sa lotus. Ang enerhiya ay tumagos sa paligid. At ang mga halaman na nakadikit dito ay agad na natuyo. Hindi siya patay.
Hindi makapaniwalang tinitigan ni Yorick si James. Alam niya kung gaano kalakas ang mga pag-atake niya kay James. Pero nakaligtas pa rin si James. Muli, nagpakita si James ng matinding katatagan. Anong mahirap na kalaban? Muling nagdilim ang mukha ni Yorick. Tumayo si James sa demonic lotus. Siya ay natatakpan ng mga sugat at mukhang nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Gayunpaman, nagsimulang gumaling ang mga sugat ng kanyang katawan sa bilis na nakikita ng mata. Hindi nagtagal, siya ay ganap na gumaling. Iniuna niya ang kanyang katawan at tinatamad na sinabi, "Tapos na ang warm-up. Yorick, lalabanan kita ngayon. Hanga ako na itinulak mo hanggang dito." Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Namula ang mukha ni Yorick sa sinabi ni James. Magpainit. With a grim expression, Yorick said, "Ang yabang mo talaga, James. Sige at ipakita mo sa akin kung ano pa ang mayroon ka." Nagalit si Yorick sa pagmamayabang ni James. Desidido siyang patayin si James sa lalong madaling panahon. Itinaas niya ang Athuran sword at sumalakay. Gayunpaman, ang demonic lotus ay naglabas ng hindi mabilang na mga hibla ng itim na enerhiya. Nagtipon sila at bumuo ng matatalas na talam, na sumugod kay Yorick. Bago ang labanan laban kay Yorick, nakasalubong ni James si Maxine sa daan. Dinala siya ni Maxine para makita si Kylem, ang pinuno ng Azurin clan mula sa Demon Realm. Itinuro sa kanya ni Kylem ang 10,000 Demon Art. Ang 10,000 Demon Art ay isang mas komplikadong supernatural power. Naiintindihan lamang ni James ang mga pangunahing kaalaman nito. Ngunit sapat na para sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng Demonic Lotus. Ang Demonic Lotus ay napakasama, at gustong iwasan ni James ang paggamit nito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. May shot lang siya sa pagkatalo kay Yorick kung ginamit niya ang Demonic Lotus. Nakaharap sa 10,000 mga talam. Patuloy na binasag ni Yorick ang mga ito ng paisa-isa. Matapos mabasag ang mga blades, nagkalat sila sa itim na enerhiya at nawala. Nakatayo si James sa Demonic Lotus habang hindi mabilang na mga hibla ng itim na enerhiyang lumabas mula rito. Ang itim na enerhiya ay napakakaiba. Bagamat may nakakatakot na lakas si Yorick habang nasa third stage ng kanyang Athuran combat form. Wala siyang magawa laban sa itim na enerhiya. Ang itim na enerhiya ay dumaan papunta kay Yorick at binalot siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Yorick ng kakaibang puwersa mula sa itim na enerhiya. Ang sigla sa kanyang katawan ay hinihigop. At siya ay mabilis na tumatanda. Sa isang iglap lang, napunta siya mula sa isang binata tungo sa isang matanda na maputi at maputi ang buhok. Kasabay nito, ang kanyang enerhiya ay patuloy na humihina. Ano ito? Natigilan si Yorick. Sa sandaling iyon, natakot siya. Anong klaseng supernatural power ito? Lalong lumakas ang takot sa kanyang puso nang maramdaman niyang papalapit na ang kanyang kamatayan. Tapos na ang laban na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Kabanata 2775. Pagkatapos magsalita ni James, itinaas niya ang Crep Myrtle Divine Sword at naglunsad ng panibagong pag-atake. Agad siyang sumulpot sa harapan ni Yorick. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang dugo ni Yorick, at umuusbong ang mapanghikayat na enerhiya mula sa kanyang dugo. Isinaaktibo ni Yorick ang kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo. Ginaisang niya ang kapangyarihan mula sa kanyang Athuran bloodline. Agad niyang inalis ang curse magic ni James at unti-unting nanambalik ang sigla. Bumalik sa pagiging binata. Nang makalapit na si James ay nag-counterattack si Yorick. Muling nagsalubong ang kanilang mga espada. Bang! Isang malakas na katok ang umalangaw-ngaw. Napatalon si James sa lakas. Damn it! Nagmura si James. Matapos gawin ang lahat ng iyon, hindi pa rin niya nagawang patayin si Yorick.
Si Yorick ay talagang nakakatakot na kalaban. Haha, napatawa si Yorick. Nakakamangha ka talaga James. Pinipilit mo talaga ako sa limitasyon ko. Hindi ko pa na-activate ang kapangyarihan ng aking bloodline sa labanan dati. Nang marinig ito, marami sa mga manunood ang nagulat. Ano ang sinabi niya? Sinabi lang ba ni Yorick na na-activate niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline? Si James ay napapahamak. Kahit gaano kalakas si James, hindi siya aabot. Nasa dugo ni Yorick ang kapangyarihan ng isang Grand Emperor. Malungkot ang ekspresyon ni James. Muling lumakas si Yorick matapos ay activate ang kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo. Agad niyang sinugod muli si James. Ang sword energies ay umalingaw sa hangin, na nagparamdam kay James ng isang malakas na puwersa. Agad na pinatawag ni James ang isang Infinity Steel mula sa kanyang katawan. Ang Infinity Steel ay mabilis na lumawak at naging 100 metro ang laki. Ang Infinity Steel ay sumugod kay Yorick ng may mapanirang puwersa. Dahil dumating ang labanan sa puntong ito, hindi na itinago ni James ang alinman sa kanyang mga trump card. Handa siyang gamitin ang lahat para talunin si Yorick. Nilaslas ni Yorick ang Infinity Steel gamit ang kanyang espada. Ang Infinity Steel ay bumangga sa Arthurian sword ngunit sabog at bumagsak sa isang malayong bundok. Agad na nawasak ang bundok. At isang malakas na pagsabog ang naganap, na nagdulot ng pagtaas ng dumi sa kalangitan. Bagamat na itaboy ni Yorick ang Infinity Steel, hindi siya nataman, at ang kanyang braso ay naging manhid dahil sa impact. Galit na nagmura si Yorick. Damn it! Ang mga kababalaghan sa di kalayuan ay matamang nakamasid. Iyon ba ang Infinity Steel? Iyon ba ang makapangyarihang kayamanan na umiral mula pa noong simula ng universo? Sunod-sunod na ipinatawag ni James ang Infinity Stele sa ilalim ng maraming gulat na mga tingin. Agad, pinalibutan ng lahat ng 108 Infinity Stele si James at umikot sa kanya. Sunod-sunod na lumabas ang Infinity Steles. Bagamat nasa pinakamalakas na kalagayan ni Yorick, napilitan siyang umatras. Kaya niyang paalisan ang Infinity Steles. Ngunit nabigla pa rin siya sa kanilang walang katapusang pag-atake. Sok! Sok! Isang matinding labanan. Ang labanan ay nagiging kapanapanabik. Ginagamit ni James ang lahat ng kanyang kayamanan at trump card. Iniisip ko kung may ibang paraan para labanan ang young master ng mga Arthurian na si Yorick. Dapat marami siyang kayamanan, di ba? Nagsimulang talakayin ang maraming kababalaghan. Samantala, patuloy na binomba ng Infinity Stele si Yorick sa larangan ng digmaan. Si Yorick ay nasa depensa at patuloy na itinataboy ang Infinity Steles. Alam niyang nasa disadvantageous na posisyon siya at hindi niya kayang magpatuloy sa ganito. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon na patayin si James sa malapitang labanan. Kung hindi, siya ay pagod sa kamatayan kung ito ay magpapatuloy. Kabanata 2776. Unti-unting kumalma si Yorick. Huminto siya sa pagkontra sa Infinity Steles ngunit pinili niyang umiwas. Binalak niyang maghintay ng pagkakataon para makalapit kay James at makaharap ng isang nakamamatay na suntok. Nakita ni James ang intensyon ni Yorick. Agad niyang naalala ang Infinity Steles at pinaikot ang mga ito sa kanya. Tumayo siya sa gitna, at ang Infinity Steles ay bumuo ng isang mahiwagang pormasayon. Sinubukan ni Yorick na maghanap ng bukas ngunit hindi ito nagtagumpay. Patuloy siyang naglulunsad ng mga pag-atake kay James. Ngunit hinarang ng Infinity Steles ang lahat ng kanyang suntok. Wala siyang magawa. Ang labanan ay nasa isang pagkapatas ng ilang sandali. Kailangan ko ba talagang gamitin iyon? Patuloy na tinangka ni Yorick na basagin ang mga depensa ni James ngunit hindi siya nakahanap ng pagkakataong makalapit. Kahit na ang kanyang mga pag-atake ay malakas. Si James ay protektado ng Infinity Steles.
Mayroon pa siyang isa pang ultimate trump card ngunit ginagamit ito dahil gusto niyang iligtas ito para ipaglaban ang ikatlong Providence. At saka, baka hindi niya matatalo si James kahit na ginamit niya ito. Tumalon si Yorick ng libo-libong metro sa kalangitan. Itinaas niya ang asul na Arthurian sword. At isang 100 meter long sword light ang lumitaw at sinugod si James. Ang Infinity Steel ay umikot at naglabas ng malakas na enerhiya para harangan ang sword light. Si Yorick ay naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay James na parang baliw. Paulit-ulit niyang pinakawalan ng sword energies para hampasin ang Infinity Steel. Kahit na si James ay may Infinity Stellace na nagpo-protekta sa kanya mula sa mga pag-atake. Ang napakalaking puwersa ay tumagas sa gitna. Bumagsak ang blood energy ni James mula sa pagkabigla. At patuloy siyang nagtamo ng mga pinsala. Galit na nagmura si James. Damn it! Pakiramdam niya ay kailangan niyang baguhin ang kanyang taktika. Biglang humiwalay ang mga talulot sa Demonic Lotus at kumonekta upang bumuo ng isang battle suit. Ang battle suit ay agad na nakakabit sa katawan ni James. Matapos malaman ni James ang 10,000 Demon Art, sa wakas ay makontrol na niya ang Demonic Lotus. Nakasuot ng battle suit na nabuo ng Demonic Lotus. Si James ay nagkusa na umatake. Lumipad siya palabas ng Infinity Stellace at nakipag-away kay Yorick. Makapangyarihan si Yorick ngunit hindi niya kayang sirain ang battle suit na ginawa mula sa Demonic Lotus. Matindi ang laban ng dalawa. Ipinamalas ni James ang kanyang mahusay na espada at patuloy na nasugatan si Yorick. Ang mga kababalaghan ay nakamasid sa malayo. Parehong ipinakita nina James at Yorick ang kanilang matinding lakas sa labanang ito. Maaari silang itinuring na pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Ang dalawa ay mga mahuhusay na prodigy sa edad na ito. Cosmic Destruction. Sinamantala ni James ang pagkakataon at agad na pinagsama ang Terra at Lunar True Essence sa kanyang katawan. Ang mga enerhiya ay bumubuo ng isang malaking puwersa at sumabog patungo kay Yorick. Nilaslas ni Yorick ang enerhiya sa bahagi. Gayunpaman, minamaliit niya ang Cosmic Destruction ni James. Sumabog ang energy ball na hiniwa niya at winasak ang armor niya. Nasaktan din siya ng puwersa. Gayunpaman, hindi siya malubhang nasugatan. Napakahirap para kay James na patayin si Yorick. Kumunat ang noo ni James. Nakakatakot si Yorick. Natiis pa niya ang Cosmic Destruction ni James. Huminga ng malalim si James. Anong gagawin ko? Nagsimula siyang maging balisa. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, si Yorick ay masigla pa rin at nagpapakita ng nakakatakot na lakas. Alam ni James na tiyak na matatalo siya kung patuloy silang mag-aaway. Bagamat marami siyang trump card, hindi niya nagawang talunin si Yorick. Kumalabog. Habang nag-iisip ng solusyon, muling nagsalubong ang kanilang mga espada. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi napatalsik si James. Kabanata 2777. Ang Demonic Lotus ay lubos na nagpalakas ng kanyang lakas. Ang dalawa ay nasa isang pagkapatas. At ang oras ay tila huminto. Parang nagyelo ang eksena. Wala sa kanila ang gumalaw. Ngunit ang makapangyarihang sword energies ay lumabas mula sa kanilang mga espada. Na nakapin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, libo-libong sword energies ang nagsagupaan sa kalangitan. Buong lakas na lumaban si James at nag-isip ng paraan para manalo. Para matalo si Yorick, kailangan niyang gamitin ang ikatlo at ikaapat na yugto ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Gayunpaman, hindi pa rin sila lubos na naiintindihan ni James. Wala akong ibang pagpipilian. Huminga ng malalim si James. Inactivate niya ang Elemental Inversion. At pinasok ng Elemental Sage Energy ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, nagbago ang enerhiya ng kanyang espada.
Ang Elemental Sage Energy ay sumanib sa Sword Intent at Dumaloy sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang lakas ay tumama sa katawan ni Yorick. At dumura siya ng isang subo ng dugo. Ang una at ikalawang yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada ay malapit na magkaugnay. Samantala, ang ikatlo at ikaapat na yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada ay pinagsama-sama rin. Sinusubukan pa rin ni James na unawain ang ikatlo at ikaapat na yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada. Sa makatuwid, hindi pa rin niya na-control ang kanyang espada ayon sa kanyang kalooban. Maaari lamang niyang ilabas ang Sword Intent gamit ang sarili niyang lakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yorick ang nakakatakot na Sword Intent ni James. Sa kabila noon, nataman pa rin siya at nasugatan ng Sword Intent. Sinamantala ni James ang pagkakataong maglunsad ng panibagong pag-atake. Napuno muli ng mga anino ni James ang langit. Ito na naman. Nagulat si Yorick. Naranasan na niya ang kakila-kilabot nitong galaw. Hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at mabilis na umatras para makaiwas sa atake. Gayunpaman, ang pag-atake ni James ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Nagsanib ang hindi mabilang na mga anino. Kasabay nito, inactivate ni James ang Sage Energy sa kanyang katawan at ginawa itong Sword Intent. Muling bumuti ang kanyang lakas matapos isama ang Sword Intent sa kanyang sword moves. Hindi nakaiwas si Yorick sa mga pag-atake ni James at wala siyang ibang pagpipilian kundi sawayin ang mga ito. Muling nagsalpukan ang kanilang mga espada. Boom! Isa pang pagsabog ang nangyari sa kalangitan. Agad na winasak ng nakakatakot na puwersa ang baluti ni Yorick. At nagkaroon ng mga hiwa sa kanyang katawan. Nabigla si Yorick. Bumagsak siya mula sa langit at bumagsak sa lupa. Boom! Matapos mahulog sa mga guho. Hindi na siya nakabangon. Hinawakan ni kalmadong ni James ang Crep Myrtle Divine Sword. At ang 108 Infinity Steles ay lumutang sa paligid niya. Bamulong siya. Hindi ko inaasahan na ang lakas ng aking espada ay bumuti ng husto pagkatapos ng sword move. Sword Shadow at Sword Intent ng magkasama. Sa sandaling iyon, optimistiko si James sa kanyang tagumpay. Gaano man kalakas si Yorick. Tiwala si James na mananalo siya sa kanyang walang katulad na espada. Hindi kaagad na sinundan ni James ang isa pang nakamamatay na pag-atake. Inalis niya ang Infinity Steles at nagpasada sa kalangitan. Tinitingnan ang mga guho sa ibaba. Sa di kalayuan, hingal na hingal ang mga nanunood. Nakakatakot si James. Anong klaseng sword technique ang ginagamit niya? Paano siya patuloy na lumalakas? Nag-transform na si Yorick sa 3rd stage ng Athuran combat form at na-activate pa ang kapangyarihan ng dugo niya pero natalo pa rin siya. Marami sa kanila ang namangha sa pagiging eskrimador ni James. Nagulat din si Wolganas matapos mapanood ang matinding labanan. Bulalas niya, bumabuti na ang swordsman ni James. At ngayon lang niya naintindihan ang mga pangunahing kaalaman. Iniisip ko kung gaano siya kalakas kapag naging master na siyang eskrimador. Ang ideya nito ay hindi maarak. Tiwala si Wolganas na babangon si James sa Apocalypse Age na ito at magiging isang walang katulad na powerhouse. Siya ay may pinakamalakas na potensyal na maging isa sa magsasaka sa universo. Kabanata 2778. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni James na isama ang una, pangalawa, pangatlo, at ikaapat na yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada. Maaari siyang magpakawala ng malakas na pagsabog at dagdagan ang kanyang pag-unawa sa espada. 2/3. Natalo si Yorick sa laban. Siya ay nasugatan sa buong katawan. At ang kanyang katawan ay bumulusok mula sa langit. Bumagsak siya sa mga guho sa lupa at hindi na nakabangon pa. Lumutang si James sa langit. Naghihintay sa muling paglutaw ni Yorick.
Unti-unting lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Lumipas ang kalahating oras. Sa wakas, isang tao ang dahan-daang gumapang palabas ng mga guho. Noon, na-disperse na ni Yorick ang kanyang combat form. Nagkalat ang kanyang buhok, at natatakpan ng mga sugat. Duguan ang kanyang katawan. Mukha siyang talunan. Umupo si Yorick sa isang malaking bato at napabuga ng hangin. Kaagad pagkatapos, kumuha siya ng elixir at inubos iyon. Nang maging matatag ang kanyang mga sugat ay bumangon na siya. Itinaas niya ang ulo sa langit. Dahan-daang bumaba si James at mariing bumagsak sa lupa sa harap ni Yorick. Tinitigan ni Yorick si James. "I have to admit, napakalakas mo. Kinikilala ko ang aking pagkatalo. Ngayon, aalis ako sa Bane City at hindi na makialam sa mga gawain ng lungsod. Magiging ligtas ang iyong mga kaibigan sa Bane City." Nahihirapang magsalita si Yorick. Nangangahulugan ang kanyang mga salita na tinatanggap niya ang pagkatalo. Bagamat may isa pa siyang trumpeta, naubos na niya ang kanyang lakas. Kung patuloy siyang lalaban, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay James. Kahit na gamitin niya ang kanyang huling ultimate move, hindi niya magagawang talunin si James. Kaya naman, pinili niyang sumuko. Napaawang ang labi ni James at sinabing, "Napakalakas mo rin. Nagamit ko na ang lahat ng aking secret arts at kayamanan. Gayunpaman, bahagya akong nanalo sa laban na ito. I'm looking forward to fight you again." Pagkatapos magsalita, inalis din ni James ang Sacrilegious Ascension, ang kapangyarihan ng Dragon Bone, at Elemental Inversion. Agad na hamina ang kanyang enerhiya. Matapos iwaksi ang Sacrilegious Ascension, pumasok siya sa isang mahinang estado. Humiga siya sa lupa ng mahina. Hindi na makabangon. Sinimulang gamutin ni Yorick ang sarili niyang mga sugat. Samantalang gumaling din si James. Sa sandaling iyon, maraming tao ang sumugod kay James. Karamihan sa kanila ay mga taong kilala ni James. Bukod sa kanila, dumating din ang ilan pang mga kababalaghan mula sa 3,000 mundo. Nasaksihan ng lahat kung paano naging makapangyarihan ang mahinang si James. Noong nakaraan, inakala ng mga outsiders na ito na ang mga tao ng Earth ay mahina at inapo ng mga makasalanan na hindi karapat-dapat sa paggalang. Gayunpaman, umaasa na sila ngayon sa isang tao mula sa Earth. "Okay ka lang ba, James?" Sumugod si Thea sa harapan ni James at sinubukang tulungan itong makatayo. "Ayos lang. I need to rest for a while." Mahinang itinaas ni James ang kamay at kumaway sa kanya. Nabasag ang kanyang gulugod, at gumamit siya ng demonic energy para ayusin ito. Na magtatagal, tumabi sa kanya si Thea. "Maxine." Sa pagkakataong iyon ay lumapit sina Cynthia at Tiara kay Maxine. Nag-aalalang tumingin si Tiara kay Maxine at sinabing, "Where have you been all these years? Maxine, bakit hindi mo kami kinontak? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala nitong mga taon?" Kabanata 2779. Inabot ni Maxine ang ulo ni Tiara at nakangiting sumagot. "Napakahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito mamaya." "Sige." Tumango si Tiara. Sa sandaling iyon, lumakad ang ilang kababalaghan mula sa universo. Si Lucifer ang unang sumugod kay James. Tumayo siya sa gilid at tumingin kay James na nakahiga sa lupa habang naghihilom ng mga sugat. Bahagyang ngumiti si Lucifer at sinabing, "Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli kitang makita, James. Lalong lumakas ka mula noon. Pagkatapos mong panoorin ang laban mo kay Yorick, magiging mahirap para sa akin na talunin ka kahit na ngayon." Naisip ni Lucifer na sa wakas ay mayroon siyang lakas upang talunin si James matapos ang pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, napagtanto niyang si James ay naging napakalakas pagkatapos mapanood ang laban. Bagamat kabisado na niya ang 5th combat form,
Baka hindi pa rin niya matalo si James. Kung kakalabanin niya ulit si James, talo pa rin siya. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Sa sandaling iyon, sumugod si Walganes. Tumingin siya kay James at binigyan siya ng thumbs up, na nagsasabing, "Not bad. Nag-improve ang iyong swordsmanship. Inaasahan ko ang araw na maabot mo ang consolidation at maperpekto ang iyong pagiging espada." Nakahiga sa lupa, tanong ni James, "Bakit ka nandito, Walganes?" Ngumiti si Walganes at sinabing, "Lahat ay nasa Earth ngayon. Kaya paano ako makakaligtaan? Ang Earth ay puno ng mga pagkakataon ngayon na ito ay ang Apocalypse Age. Maraming mga buwan ang lilito sa Earth. Kaya syempre, naparito ako upang subukan ang aking kapalaran na makuha ang mga ito." Totoo, bahagyang tumanggo si James. Hindi mabilang na mga kayamanan ang lumilitaw sa Earth. Ang pinakadakila sa kanila ay ang mga providences na lumitaw pagkatapos ng bawat isa sa 4 na kalamidad. Ang susunod na malapit ng lumitaw ay ang providence pagkatapos ng 3 kalamidad. Ang pangarap ng bawat nilalang ay tumalon palabas sa 3 dimensyon, bitawan ang 5 elemento, at makamit ang katawan ng emperador. Ang pagtatamo ng patnubay pagkatapos ng mga kalamidad na ito ay magtitiyak na ang paglilinaw ng isang tao ay magiging maayos na paglalayag sa darating. Kung ang taong nakakuha ng providence ay may sapat na oras upang linangin, sila ay magiging isang Grand Emperor. Humiga si James sa lupa. Pinagaling ang kanyang mga sugat. Umabot ng halos kalahating oras bago siya tuluyang gumaling. Tumayo si James mula sa lupa at sinilip ang mga tao sa paligid. Napatingin siya kay Yorick na ginagamot pa rin ang mga sugat niya. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga tao at ang mga kababalaghan ng universo. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Alam kong naparito kayong lahat sa mundo upang sakupin ang mga magagandang kapalaran. Hindi ako makikialam sa sinumang nagsisikap na makuha ang mga providences o kayamanan sa Earth. Gayunpaman, dahil nasa Earth ka, kailangan mong sundin ang mga tagalabas ng mga patakaran sa Earth. I-announce mo na ang rules ngayon." Maraming nilalang ang tumingin kay James. Dahil makapangyarihan si James at natalo niya si Yorick, inamin nila na may karapatan siyang humingi ng kanilang karapatan. Nang makitang maraming beses, inihayag ni James, ang Mount Bane ay pag-aari ng mga tao ng Earth. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang sakupin ito para sa mga makasariling dahilan. At hindi mo rin pinapayagang pigilin ang mga tao na pumasok. Pangalawa, bawal kang saktan ng mga tao ng Earth. Pangatlo, pabayaan ang mga ordinaryong tao sa Earth. Tiningnan ni James ang mga kahanga-hangang lahi mula sa iba't ibang lahi sa universo at sinabing, "Mayroon lang akong 3 kahilingan. Maliban doon, hindi ako makikialam sa iyong mga aktibidad. At malaya mong gawin ang gusto mo sa Earth." Haha, dahil nasa Earth tayo, syempre, kailangan nating sundin ang mga patakaran dito. Isang kahanga-hangang gustong kaibiganin si James ay agad na nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. "Pumayag ka, 1 metro fine sa 3 beses ito." Matapos ipahayag ng isang tao ang kanyang pagsang-ayon, sumunod naman ang iba. Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga dayuhan ang pumayag sa pagpasok ni James. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang mga tao sa Earth. Nabawi ni James ang kanilang mga karapatan dahil sa kanyang labis na lakas. Kung hindi malakas si James, hindi magiging kaaya-aya ang mga banyagang lahing ito. Nakahinga ng maluwag si James at nadama niyang maswerte siya na hindi siya lumaban ng walang kabuluhan. Ginamit niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang dignidad ng mga tao sa Earth. Kabanata 2780. Hindi naging madali para kay James na manalo sa laban. Gayunpaman, ang mga resulta ay kasiya siya. Matapos itakda ang record ng diretsyo sa mga dayuhan,
Nagtungo si James sa Bain City at natagpuan sina Henry, Tyrus, at iba pa. Lahat sila ay maayos. Matapos malutas ang isang serye ng mga bagay, dinala ni James ang lahat ng pabalik sa Wormstead. Tungkol naman sa mga tao ng 3,000 mundo. Hindi sila gaanong pinansin ni James. Nanalo na siya ng pagkakataon para makapasok sila sa Mount Bain. Hanggat pinapayagan silang makapasok sa Mount Bain, magagamit nila ang masaganang espiritual na enerhiya doon upang sugpuin ang sumpa sa kanilang mga katawan. Mas nag-aalala na ngayon si James tungkol sa mga ordinaryong tao at mga magsasaka na medyo mababang ranggo ng paglilinang. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng konseho sa pangunahing bulwagan ng Wormstead. May hawak na ulat si Quincy at sinabing, "Nakuha ko na ang pinakabagong balita. James, ang sumpa ay nahawa na sa buong sangkatuhan. Halos 3 milyong tao ang namamatay sa sumpa araw-araw. Pagkatapos ng mga nakaraang calamities, bumaba ng malaki ang populasyon ng tao sa Earth. Kung patuloy na ganito ang kalakaran ng mga nasawi, hindi marami sa mga tao sa Earth ang makakaligtas." Nang marinig ito, nag-aalalang nagtanong si James. "Sabi mo 3 milyong tao ang namamatay araw-araw?" Tumango si
Tumango si Quincy at sinabing, "Oo, ito ay mga paunang malaman lamang. Ang aktwal na bilang ng mga nasawi sa buong mundo ay dapat na mas malaki kaysa rito." Sa isang tabi, tinanong ni Thea, "Darling, wala na ba talaga tayong magagawa sa mga sumpa? Anong magagawa natin?" Nag-isip sandali si James at sinabing, "May paraan talaga para maalis ang sumpa. Kaya kung ay absorb ang mga sumpa, ngunit hindi kakayanin ng aking katawan ang daming sumpa dahil napakalimitado ng aking kasalukuyang kapasidad." At saka, nakita ko na ang custodian tungkol dito. Sinabi niya na ang mga nakatatanda ng sangkatauhan ay nagsasaliksik na sa sumpa. Sinusubukan nilang bumuo ng isang elixir na maaaring sugpuin ang sumpa. Dapat ay handa na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang magtagumpay, ang mga tao ay maaaring ubusin ang mga elixir at sugpuin ang mga sumpa. Kahit na ang elixir ay hindi ganap na maalis ang sumpa, ito ay dapat na sapat upang sugpuin ito at tulungan ang mga tao na mabuhay. Tanong ni Thea, "Kung ganoon, maghihintay na lang ba tayo?" Tumango si James, "Ma'am, wala na tayong magagawa ngayon. Maghihintay lang tayo ng resulta. Ang makalangit na landas ay nakatakda sa pagpuksa sa sangkatauhan. Kung kahit ang mga Grand Emperors ay walang magawa tungkol dito, ano ang magagawa ko? Kung si ay isang Grand Emperor, marahil ay magkakaroon ako ng lakas na makuha ang lahat ng sumpa ng tao. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang ranggo ng pagtatanim ay napakababa. Nagtipon ang mga nakatataas na pinamunuan ng Wormstead at ilan sa mga powerhouse ng Earth upang talakayin ang sumpa. Gayunpaman, si James ay lubos na walang magawa laban sa sumpa. Ang pinakamahalagang bagay sa kamay ay upang bayaran at pakalmihin ang mga tao upang maiwasan ang Earth na mahulog sa kaguluhan. Matapos malaman ng mga tao ang sumpa, ang ilang mga manggugulo ay nagsimulang magdulot ng gulo, na alam nilang hindi na sila magtatagal. Kaya, sumiklab ang kaguluhan sa buong mundo. Nagpadala si James ng ilang tao upang tumulong na sugpuin ang sumpa at kaguluhan sa buong mundo. Pagkatapos ng maikling talakayan, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Iilan lang sa kanila ang naiwan. Nagkita sina Thea at James sa likod bahay ng Imperial Palace ng Wormstead. Tinanong ni Thea si James tungkol sa lahat ng naranasan niya sa mga nakaraang taon. Totoong ikinukwento ni James ang lahat mula sa pag-alis sa Earth hanggang sa Demon Realm at kung paano siya napunta sa Galileo. "Ikaw ba talaga?" Isang galit na boses ang umalangaw sa malapit. Nang marinig ang tunog, lumingon si James at nakita si Brielle na naglalakad. Pinuntahan niya si Thea ngunit narinig niya si James mula sa malayo. Nalaman ni Brielle ang pakana ni James na nakawin ang puno ng body at kung paano nangyari ang lahat. James, galit na tumingin si Brielle kay James. "Maganda ang pakikitungo sa iyo ng aking angkan. Ngunit ginamit mo ang kasal bilang pagtatakip para makuha ang kayamanan ng ating angkan. Paano mo nagawa?" Nahihiya siyang tinignan ni James.